LG. May gagawin tayo. Yan. Ito yung top board nya. So ang problema ng unit natin ay yan, ganyan yung display nya. Nagiba yung display nya. Okay. So alamin natin kung saan nagmula yung problema na to. So gagawin muna natin dito, lilinisin muna natin yung pinaka top board nito kasi medyo umido. Tapos try natin kung nasa tikon yung sira, try natin mag-actual ng palit nito. Okay, so na-check na natin. Nag-try tayo magpalit ng tikon, same issue pa rin siya. So ginawa natin, nag-check tayo ng mga resistor, mga kapasitor natin, nag-check tayo. So dito sa side na ito, okay naman lahat ng supply natin dito sa mga resistor na dumaan na yan. Okay, pasok naman lahat. Lahat naman may out. Pwera lang dito sa isang side nya. So dito natin na trouble yung problema ng ating unit. So dito sa kapasitor, okay yung supply natin. Dito okay rin. So naghinang pa tayo dito. Ang na-trouble natin dito ay itong circuit na ito. So ang in nito ay 8 volts, tapos yung out niyan dapat ay 8 volts din yung papasok dito. So dahil mayroong isang kapasitor dito na nagloko or nagkaroon ng leak ng 100 plus ohms, so nagdrop yung out nito sa 0.6 volts na lang. So dapat 8 volts din yan. So nung nagdrop yung supply natin dito ng 0.6 na lang ang lumalabas, so yun ang naging problema ng display nya. Yan. So ngayon ay okay na yung display. Yan, back to normal na yung display nya. Maayos na ulit yung picture. Kasi yun yung nakita natin na problema sa unit natin. So itong side lang na ito ang nagkaroon ng problema, pero damay pati yung kabila. So ang supply nito 8 volts. Susukatin natin para malaman nyo at makita nyo rin na pero sa ngayon ay okay na ito. So ang masusukat natin dito ay good na yung supply natin. Hindi na siya bad ang supply. So good na yung masusukat natin dito. So papakita ko lang sa inyo na yun yung nagiging problema nito. So ito makikita nyo ay 8 volts. Yan, 8 volts yan. Tapos tatawid yan sa resistor na 182 or 1.7, 1.8k. So dapat pagtawid niya dito ay 8 volts pa rin siya. Yan, so 8 volts pa rin dapat yan. So pwede rin natin i-actual, tatanggalin natin yung resistor na ito para makita nyo yung display at patunayan natin na yan yung dahilan kaya nagloko yung unit natin. So tanggalin natin. Yan. So tinanggal natin ngayon yung resistor na yan. So check natin itong in natin na supply ay meron tayong 8 volts. So pagtawid niya dito sa kabila, dahil ni-remove natin yung resistor, so ang supply na lang dito ay 0.05 ano. So tingnan natin yung display niyan kung kagaya doon sa display nung una niyang trouble. Yan no. Kita nyo ba? Oh, kagaya sa unang trouble niya. Ayan no. Iba yung itsura ng tao. Kumbaga nagiging multo yung mata niya. Yan mo, yan. So mancha no. Yan no. Yan. So ngayon gagawin natin ay ibabalik natin yung piyesa na yon. Ibabalik natin yung resistor na yan. Yung tinanggal natin para makita nyo yung resulta niya. Pag naibalik natin ay normal na naman yung display nya. Yan. So ito na, binalik na natin yung resistor na tinanggal natin para lang may share ko sa inyo na yun yung naging trouble ng unit natin. At ngayon makikita nyo yung display nya ay okay na ulit. Yan o. Yan. So yun lang naging problema nito. Yung isang resistor nag-drop yung supply kasi na-short yung or nag-leak yung isang kapasitor. So nung na-trouble natin yun or nahanap natin yung problema ay naging okay na ulit yung unit natin. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe
EdTech PH, Skill TV, at sa FB din natin, EdTech PH din, Reels.